Ang Munting Pagsinta mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov. Hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan: Temujin, anak ni Yusigay na mula sa tribong Borjigil. Yusigay, ama ni Temujin. Borte, isang dalaginding na tagat-ibang tribo. Tagpuan. Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninindim. Tatakbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karima-rimarim na piitan. Temujin, bilisan mo riyan. Kailangan na nating magmadali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan wag tayong magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Nagugulan ako sa iyo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ika'y 9 na taong gulang na. Sa edad mong iyan, Temujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay para sa matatanda lamang. Abat ang batang ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka ng babaeng pakakasalan mo ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya ay iyong pakakasalan. Ganoon po ba iyon? Oo anak, tayo'y nabibilang sa tribong Borjin kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya sa ganitong paraan ako'y makababawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kakalimutan na nila yon? Nang ganoon lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung iyon po'y sa tingin nyo'y tama. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, Ama. Napagod na rin ako. Gagulugarin ko lamang ang paligid. Ay! May magnanakaw! Shh! Huwag kang sumigaw. Wala akong gagawing masama. Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako masama. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano mo mapapatunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Basta ba, di mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay. Tignan natin. Anong hiningiti mo riyan? Sabi mo wag akong tatawa. Ikaw lang pala ang tatawa. Heto na. Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapangasawa ko. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun lamang ba iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami papunta sa tribo ng mga Mirit upang pumili ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay na pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka, papakasal na tayo. Di ko malaman kung anong dapat sabihin ko sa'yo. Pero sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo ay mamumuhay sa iisang bubong. Magkatuwang naarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa iyon. Oo, pangako.
Babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Ama! Anong? Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Pero, Umanhin po sa pagdidesisyon nang di nagpapaalam sa inyo, pero buo na po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawahan niyo po ako. ganang desidido ka na. Sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang ni Bokte.